Inilunsad ng pamahalaan kahapon ang Pamilya Pass 1+3 promo na handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga pasahero ng MRT at LRT. Laking pasalamat naman ng ilang commuter sa programang ito ng pamahalaan. Ang detalye sa report ni Bien Manalo. Nakasanayan na ni Nanay Ludi na sumakay ng MRT at LRT. Bukod kasi sa komportable ay mabilis din daw ang biyahe rito. Kaya malaking kabawasan aniya sa kanyang gastusin ang inisyatibo ng gobyerno na Pamilya Pass 1+3 promo handog ng Pangulo. Ako naman po may senior na meron na discount pa. Kaya napakalaking tulong po talaga. Salamat po kay PBBM. We love you talaga, PBBM. Gaya ni Nanay Ludi, lubos din ang pasasalamat ni Nanay Jelly sa programang ito. Very thankful po ako kay PBBM dahil malilibre na naman ang magkakaroon ng diskwento. So kung ito'y tatagal at habang buhay na to, saludo kami PBBM. Magandang balita para sa mga commuter ng MRT at LRT stations. Unang araw ng Hunyo, inilunsad na ng Department of Transportation ang Pamilya Pass 1+3 promo handog ng Pangulo sa MRT 3, LRT 1 at LRT 2 na maa-avail tuwing araw ng linggo. Ang maganda rito ay hindi lang ito para sa magkakaanak o pamilya, pwede rin sa magkakabarkada. Ayon sa DOTR, hindi rin kinakailangang magpakita ng anumang ID o dokumento para ma-avail ang promo. Pinangunahan ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang First Family. Naglibot sila mula sa GMA Kamuning Station hanggang sa North Avenue Station sakay ng tren. Ang naturang hakbang ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na gawing maginhawa at komportable para sa mga commuter ang pampublikong transportasyon. Tuloy-tuloy naman ang efforts natin, no, para gawing mas maayos ang MRT 3, LRT 1 at LRT 2. No? So hindi tayo tumitigil dyan. Bilang bahagi ng modernization program ng ahensya, pahihintulutan na ng pamunuan ng LRT at MRT ang mga pasahero na magbayad sa pamamagitan ng debit o credit cards at maging ng mga mobile wallet platform. Ayon sa DOTR, sisimulan na nila sa susunod na buwan ang cashless turnstiles para sa automatic fare collection o AFC system. Dahil dito, aalisin na ang nakasanayang pagbili o pagre-reload ng beep card. Nakikipagtulungan na ang DOTR sa mga transport operator at financial service providers para masiguro na magiging maayos ang rollout ng upgraded fare collection system. Samantala, ipinagmalaki naman ni Secretary Dizon na naging maayos ang unang linggo ng pagbabalik ng NCAP, bagamat hindi pa rin maiwasan na may ilang hindi sumusunod. Nakita naman natin, kagaya ng assessment ng MMDA, maganda naman ang naging unang linggo, marami ng mga sumusunod, pero marami pa rin mga nandadaya, no? At pakiusap na rin natin sa mga kababayan natin, sumunod na lang po tayo kasi ginagawa naman ng paraan ng gobyerno para naman masigurado na maayos ang implementation ng NCAP. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.